What's up guys, babalik na naman tayo sa tutorial natin guys. Meron tayong ayusin guys, isang MXQ Pro 5G 4K. Wala daw siyang power guys, wala siyang ilaw dito. So gagawin natin guys, yun siya oh. Gagawin natin, saksak natin guys. Yan guys, wala. Cut natin doon sa likod. Ayan, nakasaksak na siya. Wala guys oh. Dapat may indicator light yan. So wala guys. Ang una natin gagawin guys, diretso na tayo turo guys. Wala na paligoy-ligoy. Itong ano oh, ito muna. Check muna natin to. Ay, nakabultahin na siya. Check natin dito. Yan. Yan siya. Tapos itong ground dito. So wala siya guys. Wala siyang ano. Wala zero. Ibig sabihin, kaya hindi to gumagana dahil may problema ito. Wala. Wala. Ito guys. Nakasaksak yan dito eh. Ano? Dahin ko. Yan ang dahilan niya kung bakit siya hindi siya gumagana. Ito ang problema. So ngayon guys, ayusin natin to. Buksan ko muna. Ayan na guys. Na ano na natin. Nabuksan na natin. Ang ano sa kanya guys ay check muna natin tong kapasitor kung meron bang laman. Ano siya? So meron siyang 4.5 volt guys. Check natin yung resistor guys. Ito siya, usable resistor. Meron ba siyang resistance? Ayan, okay na, pero wala siyang resistance guys. Dead siya eh. Open na siya eh. Ibig sabihin nun, ito ang problema niya. Ngayon pag ito ang palitan guys, ingat-ingat tayo. Kailangan kung ano ang nilagay dyan, ganun din ang ipapalit natin. Kasi pag once na mag-open ito ulit, ibig sabihin mayroon siyang problema dito sa capacitors, sa IC. Kaya shortage, hanapan muna natin shortage, siguraduhin natin walang shortage siya. Kasi kaya nga ito nag-open, kasi nga kaya nga ito siya na putol yung ano niya, resistance na, wala na siyang resistance. Baka mayroon siyang shortage dito guys. Kasi sa tingin ko itong IC guys eh, wala itong kabila. Check muna natin to kung mayroon ba siyang shortage. Kaya ito ay open na. Okay, saglit guys. Ayan na guys, kakuha tayo ng bago. Ito orange gold, pareho sila, orange gold. Ngayon check natin tong bago tsaka luma. Ang luma guys, dead na talaga ito, wala na yung putol na yan. Ito ang bago. Diba? Meron siyang 5.9. Yung ano niya, ito yung ano, sabit ko muna to guys saglit. Ayun na guys, babalik muna natin at ito ang pera. Tusok muna natin to dito sa live. Paalala lang guys, pag ibalik nyo to, siguraduhin nyo walang shortage yung IC capacitors. Siguraduhin yung walang shortage doon, kasi kung meron, sasabog siyang muli at magkakaroon siya ng
impact, masisira yung ano nyo. Baka pati kuryente nyo magkakaroon ng fluctuate, bumababa ang kuryente. Okay guys, isaksak natin, siguraduhin natin na hindi sana siya mag-spark. Saglit, saksak ko muna. Ayan na guys, nakasaksak na siya. Pero ng pagsak ko guys, nag-spark siya. Ibig sabihin guys, may shortage talaga siguro sa IC. Pero anuhin muna natin to kung mayroon na ba siyang 12 volts. Baka spark lang ng ano yan. Okay, try natin. O nag 0-0 guys, ibig sabihin nasibak ulit yung itong resistor ulit na kinabit natin kasi may problema sa IC. Buksan natin muli siya guys at titignan natin. Ayan na guys, nabuksan natin muli at i-check natin yung capacitor guys kasi nagkakaroon siya ng kuryente na ano nun bago niya sinibak. I-check natin, baka meron pa siyang load, mas delikado. So wala siyang load guys. I-check natin yung resistor ulit na kinabit natin. Siya, pwede naman dito bibindo sa kabila. Ito sa ito. So meron siya guys 16, 17. Meron siyang 21. Hindi, ano natin sa ano. Okay, meron siyang kuryente guys. Pero bakit hindi siya nagkakaroon ng kuryente kanina? Hindi siya naputol guys. Ibig sabihin okay yung kuryente natin na dumadaloy. Ngayon dito tayo mag-focus. Ito maluwang to guys ito. Ayusin natin to guys. Hinangin natin kasi mukhang akyat baba yung ano nito. Ito siya ulit. Ito na guys, nasaksak ko na siya muli. Meron lang nag-lost kasi sa ano niya guys, sa connection ng live wire niya. Ayan, test natin guys kung meron na ba siyang 5 volts. Ito na siya, tapos ground natin. Okay, meron na siya guys. So nagkakaroon na siya ng 5 volts. Diba? Ngayon try natin isaksak ito doon sa sa MXU. Check natin. Okay, meron na siyang power guys. Yung power niya guys, so nasa gilid. 5 volts DC lang pala ito guys, hindi 12. Ayan siya diba? May ilaw ng blue, indicator blue. So meron na siyang power guys. Yun lang guys, ito lang palang fusible resistors ang nakano S22 3.3 ohms ito. Okay, yun lang guys, sana mayroon kayong natutunan. Huwag nyo ito kaagad ito baklasin guys. Mag-umpisa muna kayo dito sa adaptor nya kasi kadalasan talaga nasisira sa adaptor. Mainit kasi yun at mga lokal lang siya guys, yung ano nya lokal. Ayan na siya ano na siya. Guys, sana may natutunan kayo mga baguhan. Bye bye.